Next, punta na tayo sa cushioning. Parehas din sila, Quick-O-Tech foam. Pero ang pagkakaiba, no, kahit full length parehas sila, ito, very exposed. Nakalabas talaga yung foam. Ito kasi caged. So, mas may compression ito. Kasi dito, nakalabas din siya. Mas may compression. Nagdi-dig in, malambot po talaga. Same lang sila ng bounce. Very bouncy na sapatos to, guys. Ang galing ng Quick-O-Tech. For me, one of my favorite talaga na cushioning setup ang Quick-O-Tech. Ang ganda ng energy return. Ang ganda rin ng impact protection. Hindi ko naramdaman sa tuhod ko. Saktong-sakto pang bigs kasi ito dapat magandang impact protection. Parehas naman sila flat. Almost parehas din sila ng court feel. Parang mababa sila eh. Kaya hindi ko siya talaga masabing pang center eh. Parang pang forward itong sapatos na to. Same sa The Joker 1. Hindi siya nakaangat eh. No? Wala siyang heel drop na masyadong mataas. Sakto lang. Almost flat. So parang you will feel fast, you will feel quick kasi very responsive po yung foam niya. And yung torsion plate, may konti namang snapback, may konting sipa. Anyway, ang kagandahan niya, yung kasi ang Quick-O-Tech, kaya kinikage nila, katulad nito, kinage yung Quick-O-Tech. Minsan very mushy, masyado malambot, may delay ng konti lang. Usually, yung mga ganong foam. Pero kasi hindi ko pa naramdaman yung delay dito sa Quick-O-Tech ever nang ginamit ko siya. Pero parang for me, kailangan lang naman siyang i-cage dito sa lateral area, which is maganda kasi dito yung tapilok area eh. Or mataas yung wrist ng tapilok sa lateral side. Kaya kinage nila dito, which is good. And dito naka-expose, kaya ang ganda talaga. Naka-expose siya sa mga area na dapat na magandang naka-expose, naka-cage siya sa mga area na magandang naka-cage, naka-open din siya dito sa area na to na magandang naka-open siya. So, ang galing ng pagka-design nito guys sa sapatos na to. No, parang ito yung ultimate forward shoes talaga. So dahil dyan guys, cushioning, bibigyan ko po ito 10 out of 10.